What's up mga ka-lovely friendship? This is Jonah and you are watching the Kasambahay Story. Bago ang lahat, shout out po muna sa lahat ng ating mga subscribers dyan. Hindi ko na po kayo iisa-isahin pero maraming salamat po sa inyong suporta. Sa amang panig kayo ng mundo, mabuhay, have a blessed day po. And syempre sa mga kasambahay dito sa gitnang silangan, sa amang GCC kayo naroroon, mabuhay din po tayong lahat. Ayan, so napansin ko marami pa po sa mga nanunood ang hindi pa po nakapag-subscribe. Baka naman inaawitan kita ka-friendship. Please help me reach my 1,500 na subscribers. And syempre, like and share, subscribe, samahan mo na ng kalampag sa bell na yan para updated ka sa mga susunod natin mga videos. By the way, sa mga videos natin, nag-share tayo ng mga ideas, mga experiences, mga technique ba, na pwedeng kapulutan ng idea. Syempre, para sa mga baguhan na gusto ding magtungo at magtrabaho dito sa gitnang silangan. Para sa mga baguhan, pwede nyong kapulutan ng idea, mga technique na pwede nyo ding gamitin kapag nandito na po kayo sa gitnang silangan. Okay, yung mga konting kaalaman na pwede nating i-share ay makakatulong din po sa inyo kung nandito na po kayo sa Middle East na magtatrabaho. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga nagko-comment. Ayan. Isa sa mga nag-comment ang nagsabi patungkol sa end of service benefit na pwede ba dating puwersahin ang ating employer na ibigay ang ESB or end of service benefit. Puwersahin. Okay. Maraming pwedeng isagot sa puwersahin or pwedeng ang tanong ay hanggang kailan natin kayang ipaglaban ang ating karapatan. Okay. Una sa lahat, tayo ay mga manggagawa. Magtatrabaho tayo, lalayo tayo sa ating mga pamilya, magtutungo tayo dito sa gitnang silangan upang magtrabaho. Okay. Yung pagpunta natin dito ay napakalaking sakripisyo. Siyempre, malalayo tayo sa family natin. So, dapat yung sakripisyo natin na yon ay meron ding kaakibat na benefits. Ayan, nagulat ako, dumating yung aking alaga. So, yung sacrifice na yon dapat merong kaakibat na benepisyo. At isa nga sa benepisyo natin bilang manggagawang OFW ay ang pagkakaroon natin ng end of service benefit. Ayan, so particular dito sa Saudi Arabia, ang end of service benefit ay makukuha kung ikaw ay halimbawa mag-for good na mag-exit ka at nakapagtrabaho ka ng 4 na taon na sunod-sunod sa iyong employer, sa isang employer. After ng pagtatrabaho mo sa employer mo ng 4 years consecutive, entitled ka na po ng isang buwang sahod extra. Maliban doon sa sahod mo, kung mag for good ka, meron kang another 1 month na sahod. Yung tanong na pwede bang pwersahin natin yung employer para makuha natin yung ESB? Syempre, ang sagot doon ay oo. Dahil ang ESB po mga ka-friendship ay nakasaad sa domestic labor law ng Saudi Arabia. Lahat po ng GCC country ay meron po silang ganito. Nakasaad po sa batas nila yung patungkol sa ESB. Meron silang mga labor law dito sa Saudi, sa Kuwait, sa Qatar, sa amang panig ng GCC, merong labor law yan, domestic labor law. So, nakasaad doon ang ESB ng isang worker. Halimbawa dito sa Saudi, 4 years, makakatanggap ka ng extra na 1 month salary. Kung sa Kuwait naman, ang labor law nila patungkol sa ESB, pag natapos mo yung 2 years, I think meron ka ding 2 months na extra na matatanggap. So, kung ipaglalaban mo yan ka-friendship, dapat talaga na bigyan ka ng employer mo ng end of service benefit. Marami sa mga employer ang hire ng hire
ng mga workers nila na hindi sila aware sa mga benefits at rights ng mga worker nila. Kaya po nandito po tayo para i-share natin itong mga konting kaalaman na nalalaman at nababasa natin para naman meron kayong idea kung kayo po ay nandito na. So karapatan po ninyo yan, hanggang saan nyo kayang ipaglaban para makuha ninyo yung karapatan ninyo. Kadalasan, no, hindi naman sa ayaw nilang ibigay. Minsan hindi rin alam ng employer, minsan hindi rin nila alam. Okay? So, ano yung dapat natin gawin? Maaari tayong makipag-usap ng maayos sa ating mga amo at ipaliwanag itong ESB na ito. O kaya, anyayahan sila kung ikaw ay mag-i-exit na para pumunta sa polo office sa ating embahada kung nasaan ka man. So, mga ka-friendship, tandaan na dito sa Saudi Arabia ay meron tayong 3 offices. Isa dito sa Jeddah, isa sa Riyadh, at isa sa Al-Kubar. Okay? Pwede po kayong magtungo kahit sa ang offices dyan para ibulong sa ating officer, labor officer, ang patungkol sa inyong ESB. For sure, ibibigay po yan ng iyong employer dahil po nakasaad mismo sa kanilang batas. Batas po nila mismo yan. So, syempre kung batas nila, alangan naman na hindi nila susundin, di ba? Ayan. Nasa pakikipag-usap ng maayos or kung nahihiya man tayo. Kasi tayong mga Pilipino, minsan talaga dumarating din yung point na mahiyain tayo. Yung right mo na, nahihiya ka pang sabihin. Okay? Pero lagi ko pong sinasabi, para maiwasan ang pang-aabuso, ay wag lang mang po tayong manahimik. Kung karapatan po natin, dapat nating ipaglaban. Okay? Pero sa maayos naman na paraan. Hindi po yung makikipag-away tayo or makikipagsagutan. Meron ding instances na si employer, bago ka magbakasyon, ay magbibigay siya ng mga alahas, mga pera, bilang regalo. Pero nais kong sabihin na magkaiba po ang regalo sa karapatan mong ESB. Kung yung hadiah nila yon. Yung hadiah nila, no? Bukod doon, dapat sana kunin din natin itong karapatan natin. Kasi nga, nagtrabaho tayo, nagsakripisyo tayo, meron tayong benepisyo. Kaya dapat i-claim natin yung ating benefits. Huwag po kayong matakot, huwag po kayong mahiya. Maaari po kayong pumunta sa kahit anong labor office dito sa Saudi Arabia. Okay? Remember mga ka-friendship na meron tayong tatlong labor offices, satellite offices na pwede nyong puntahan para makahingi po kayo ng tulong patungkol sa inyong ESB. Minsan kung nahiya ka, natakot ka, ayaw mo magsabi sa employer mo, maaari kayong mag-settle kung uuwi ka na, maaari kayong magpunta sa labor office para doon po kayo mag-settle ng inyong ESB. Huwag po kayong tumanggap ng ticket, visa, or exit paper ninyo sa bahay lang. Dapat po magtungo kayo sa polo office natin para kung halimbawang hindi man naibigay ni employer ang inyong ESB, maaari mong ibulong sa ating labor officer at ikaw ay for sure natutulungan or sasabihan nila yung employer na dapat ibigay yung ESB mo. Okay? So, magkaiba po ang computation ng domestic worker sa mga company. Iba po yung calculation ng ESB ng mga nagtatrabaho sa company at iba rin po yung computation ng mga household worker. Ayan, lagi po nating isipin na ang karapatan natin ay dapat nating ipaglaban. Okay? Yung pagsasacrifice natin na magtrabaho dito, syempre, dapat kunin natin yung benefits. Ganun po yun. So, kung yung tanong mo, ka-friendship na pwede bang puwersahin yung employer? Yes.
Kasi kung naibulong mo na yan sa labor officer, hindi siya pwedeng tumanggi dahil mismong batas po nila yan. At sila po I think ay palasunod naman sa batas nila. Nasa Saudi labor law yan, kaya dapat nilang sundin. Nasa sa atin lang kung paano natin ipaglaban yung right natin na yun. Masasabi ko nga na mabait ang employer kung lahat ng karapatan ng isang worker ay natatamasan niya. Ayan. So, ka-friendship, sana ay nasagot ko yung katanungan mo. At sa mga nanonood, baka pwedeng i-share, like. Yan. So, pa-subscribe na rin. Lagi kong sinasabi kung ano man yung nasimulan natin mabuti, pagpatuloy lamang po natin. Manalangin po tayo palagi. Dahil ano't ano pa man, siya lang po yung ating sandigan. Magpakatatag po tayo, lalo na't malayo tayo sa ating mga pamilya. And syempre, this is Jonah saying ciao! Thank you!